Okay, so dumako naman tayo sa quiz 2. So sa quiz 2, ito yung mga ipo-focusan natin. Evaluating limits, limits at infinity, and evaluating limits of trigonometric functions. So dito muna tayo sa evaluating limits. So halimbawa, may ganito tayong expression. So ang una natin gagawin is, i-check natin kung magsi-0 over 0 siya. So dito, pwede nyo siyang i-try, pero kapag sinubstitute natin ng 2, lahat ng y, kakalabasan yan is 0 over 0. So, hindi ko napapakita yan. Sa mga ganitong problem, kailangan natin mag-apply ng synthetic division. So, sa synthetic division, madali lang naman siya. So, focus tayo dito sa given, y approaches 2. Pwede nating sabihin na ang y is equal to 2, at kapag nag-subtract ako ng 2 from both sides, meron tayong y minus 2 is equal to 0. So, sa synthetic division, yung loob ng box, ito yung gagamitin nating number. Tapos, ang kanyang factored form ay ito. So, ganito yan. Itong numerator at denominator, kukunin natin ang expression kapag nag-synthetic division tayo. So, simula tayo sa numerator. So, 2. Kasi, 2 ang nakuha natin. So, yan yung nasa loob ng box. Tapos, kukunin natin lahat ng coefficients ng term natin. Yung coefficient, iyon yung number na katabi ng variable. So, kapag wala siyang number katabi, automatic na yan na 1 yung coefficient niya. So, meron tayong 1 dito, negative 1 dito, negative 1 dito, tas negative 2. So, magiging 1, negative 1, negative 1, negative 2. Yan. Tapos, ibababa natin to. So, 1. 1 times 2 is 2. Negative 1 plus 2 ay 1. 1 times 2 is 2. Tapos, negative 1 plus 2 ay 1. 1 times 2 ay 2. Negative 2 plus 2, 0. So, mag-i-stop na tayo kapag nakuha natin ay 0. Tapos ngayon, pansinin mo yung nakuha natin. 1, 1, 1. Diba? So, ito na yung bago nating mga coefficients. Next, titignan naman natin yung exponent. So, ang highest exponent natin ay 3. Kapag synthetic natin, magbabawas lang tayo ng isa. So, from 3, 3 minus 1 ay 2. So, magiging x squared, x raised to 1, x raised to 0. Tama? Tapos plus, plus. So, meron tayong 1x squared plus 1x raised to 1 plus 1x raised to 0. Siyempre, i-simplify natin yan. So, meron tayong x squared plus x raised to 1 ay x lang. Tapos, x raised to 0 ay 1. So, 1 times 1 lang yan, which is 1 pa rin naman. So, ito ang makuha natin. X squared plus x plus 1. Para to sa numerator. Okay? So, doon naman tayo sa denominator. Actually, hindi siya x pala. Since ang variable natin is y, dapat lahat ng to is y din. So, medyo na mali ako doon. Sorry. Sanay kasi ako sa x. Yan. So, ito rin y. Y din yan. Y, y, y. And then, ang final answer natin ay y squared plus y plus 1 pala. Okay? So, dito naman tayo sa denominator. Same process. Loob ng box ay 2. Kunin natin lahat ng coefficient. Meron tayong 2, negative 2. Tama ba? Sorry, mali. 2, negative 5, 5 at 6. 2, negative 5, 5, negative 6 pala. Okay. Sorry guys, bobo lang. So, 2, 4, 1, 2, 3, 6, 0. Okay. So, meron tayong 2, negative 1, 3, tsaka 0. Babawas ngayon tayo ng exponent. Since ang highest exponent dito ay 3, magiging 2 na lang. So, y squared, y raised to 1, y raised to 0, plus 0. So,
magiging 2y squared minus y plus 3. So, ito ang denominator natin. Ito. Okay? So, ipagsasama lang natin yan. Meron tayong, sa bagong expression, meron tayong y squared plus y plus 1 over 2y squared minus y plus 3. Tapos, syempre, kukunin natin ang factor, which is y minus 2. So, mahalaga na iganto mo muna siya para alam mo yung mga gagamitin mo. Huwag na lang isulat sa papel, no? Kasi ito, so, y minus 2, sa numerator, y minus 2 sa denominator. So, syempre, since parehas sila, magka-cancel out. So, ngayon, ang bago nating expression ay ito. The limit as y approaches 2 of y squared plus y plus 1 over 2y squared minus y plus 3. Check natin ngayon kung magsi-0 over 0 pa siya. So, tingnan natin yung denominator. 2 squared, 2 plus 3. So, meron tayong 2, 4, 2, 3, 8, 2, 3, 6 plus 3, which is 9. So, hindi na siya nag-0 over 0, meaning tapos na to. Paano kapag nag-0 over 0 siya? Ganun lang din, pag-a-apply mo yung synthetic division. So, kumbaga, magra-round 2 ka. Pero dito, since hindi naman na siya nag-0 over 0, pwede na tayo huminto dito. Ang kailangan na lang natin gawin is evaluate or i-substitute lahat ng numbers. So, since y is approaching to 2, yun yung gagamitin natin. 2 squared plus 2 plus 1. Tapos alam natin na ang denominator ay 9. So, magiging 4 plus 2, 6 plus 1, 7. So, 7 over 9 ang final answer. So, ganoon lang tayo mag-evaluate ng limits. Sa part na to, ang chine-check lang talaga is if marunong ka mag-synthetic division. Medyo madali naman siya. Okay. Dako naman tayo sa limits at infinity. Okay. So, sa limits at infinity, limit as x approaches infinity of, sabihin natin 4x cubed minus 5 over 2x squared plus 3x plus 4. Sa mga ganito, madali lang siya actually. Titignan mo lang kung ano yung may pinakamataas na degree or may pinakamataas na exponent. Since alam natin na 3 ang pinakamataas, i-divide lang natin lahat ng terms sa degree na yan. So sa ibang salita, 4x cubed divided by x cubed. Kasi nga, x cube yung may pinakamataas na degree. Tapos, si negative 5, gagawin natin siyang x cube. Tapos, sa baba din, ganun. So, 2x squared divided by x cube. 3x divided by x cube. 4 divided by x cube. So, ganyan ang magiging itsura niya. Ganito, makikita natin na okay, so, itong part na to, makakancel to. Makakancel to. Kasi, parehas silang x cube. Tapos dito, 5 over x cube. Since, approaching siya sa infinity, magkakancel na yan. Kapag in-apply natin yung ito. So, okay. Meron tayong 4 minus 5 infinity. Lahat ng x, papalitan lang natin ng infinity. So, 5 over infinity cube or simply infinity lang yan. Tapos, sa baba, sa baba, meron tayong x squared over x cube. So, may matitirang x sa baba. So, magiging 2 infinity. Magulo ba? Teka, ulitin ko nga. Diba? Nandito tayo. Sa part na to. Ang ginawa lang natin, kung ano yung highest degree, nilagay natin siya sa denominator niya. Or dinivide natin lahat ng terms sa highest degree. Since ang highest degree niya ay x cube, i-divide natin lahat ng terms dun.
Tama? Okay. Tas ngayon, simplify natin siya. Ito, mapapansin nyo, magka-cancel out yan. So, matitira ay 4, tapos 5 over x cube sa numerator. Tapos, sa denominator, meron tayong x squared divided by x cube. X squared divided by x cube. 2 minus 3, syempre, or 3 minus 2, magiging ganyan yan. Diba? Tama. Or, pwedeng 2 minus 3, edi x raised to negative 1. Equal pa rin yun sa 1 over x. Parehas lang siya. So, dito, meron tayong 2 over x. Plus, x over x cube. So, 3 over x squared. Paano nangyari yun? 3x, x cube. Itong 3, hiwalay muna natin. So, bali x over x cube. Tama. 3 minus 1 ay 2. Kaya meron tayong 1 over x squared. Pwede rin natin isipin na 1 minus 3. X of 1 minus 3 equal yan sa x raised to negative 2. Kaya magiging 1 over x raised to 2 kapag binaba natin itong exponent. So, ganyan siya. 3 over x squared. Basta 3 minus 1. 3 minus 1, 2. Edi, sa baba may 2 ah. Tapos dito, 4x cubed. Okay? Wala naman na tayo makakancel dito eh. Ngayon, apply na natin yung limit at infinity. So, as x approaches infinity, lahat ng x papalitan natin ng infinity. So, meron tayong 4 minus 5 over infinity over 2 over infinity plus 4 over infinity. Ay, 3 pala siya. Sorry, di ko makita eh. 3 over infinity plus 4 over infinity. Ngayon, makikita mo, kapag may infinity tayo sa baba ng denominator, magiging 0 yan. Kahit anong number pa yan, kapag infinity yung denominator niyan, 0 yan. Huwag yun nang isipin kung bakit. Basta maniwala kayo sa akin. So, cancel to. Tanggal to. Tanggal to. Tanggal to. Correct? So, ano makikita nyo dyan? Meron tayong 4 over 0, which is equal to infinity. Okay, hindi po siya indeterminate. Ang indeterminate, 0 over 0. Pero kapag may number ka sa numerator, halimbawa, 6 over 0, hindi po siya indeterminate, kundi infinity yung sagot. Okay? So, ganyan lang siya. Paano naman kapag limit as x approaches infinity? Naka-record ba ako? Yun, naka-record. Baka mamaya, salita ako ng salita. Hindi naman pala naka-record. Malungkot ako nun. So, ito. 2x plus 3. So, ayan. Ganun din. Kunin natin yung yung may mataas na degree, which is dito, sa example na to, x cube. So, meron tayong x squared over x cube plus x over x cube minus 1 over x cube over 3x cube over x cube, 2x over x cube, 3 over x cube. So, ayan tayo. Okay? So, simplify natin. Dito, makikita mo, 3 minus 2, magiging 1 na lang yung denominator. So, 1 over x. Dito naman, 1 over 2. Kasi, 3 minus 1 is 2. X raised to 2 yan ah. X raised to 2. Tapos, dito, 1 over x cube pa rin. Sa baba naman, cancel to, matitira yung 3. Tapos dito naman, meron tayong 2 over x squared kasi 2x over x cube. So, separate muna natin yung 2. Focus tayo dito. Tapos ayan, syempre, 3 minus 1 is squared. So, ganyan siya. Or 2 over x squared. Tapos dito naman ay 3 over x cube. Okay? Okay. Ngayon, apply na natin yung limit. So, lahat ng x, papalitan natin ng infinity. 1,
over infinity minus 1 over infinity sa baba, 3 plus 2 over infinity plus 3 over infinity. So, lahat ng number na may infinity sa denominator, mawawala yan, magiging 0. Matitira na lang sa ating answer ay 0 over 3 or simply equal to 0. Ito yung technique dyan. Kapag ang nasa numerator mo ay mas malaki sa denominator, ang answer niyan ay infinity. Kung yung highest degree mo ay nasa numerator, infinity yan. Pero, kapag halimbawa, x squared over x cubed, kung ang highest degree mo ay nasa denominator, ang sagot niyan ay magiging 0. Tapos, kapag x cubed over x cubed, or if parehas naman sila, magiging 1 over 1. Kakapin mo lang yung coefficient nila. So, halimbawa, meron kang 4x cubed over 5x cubed. Ang sagot dyan, kapag in-apply mo yung limits, ay 4 over 5. So, ganun siya sa limits at infinity. Okay, dito naman tayo sa evaluating trig limits. Sabihin natin na ang limit as theta approaches 0 of tangent theta over sine squared theta. Okay. So, ganito, alam natin na ang tangent theta equal yan sa sine theta over cosine theta. So, papalitan ko lang siya. So, meron tayong sine theta over cosine theta all over sine squared theta. Tapos, again, ang gagawin ko, i-multiply ko yung numerator and denominator by cosine theta. Kapag ginawa ko yan, pansin mo, na-cancel to, matitira na lang sa numerator ay sine theta, sa denominator naman ay sine squared theta cosine theta. Tapos, pwede tayo mag-cancel ng isang sine theta. So, matitira na lang ay 1 over sine theta over cosine theta. Gets? So, ang answer dyan is equal to secant theta cosecant theta. Yan ang final answer.